kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos naghagalak. So sabi po dyan, nagagalak po ang Diyos kapag nais natin talaga na maligtas sa kanyang gawain ng ating Panginoong Hesus. So ang ating pamamagatan po ng ating pag-aaralan, ito po yung pamamagatan po natin na The God Who Cares. Pakibasa po ng malakas. The God who cares. Yan, sabi po dyan, the God who cares. Ang Diyos na po ay gumagabay at nangunguna. Ang Diyos na po ang gumagabay at nangunguna at siya ay nagbibigay ng direksyon sa bawat hakbang ng mga anak ng Diyos. Tama po? Ang Diyos na po ang gumagabay. Siya daw po ay nangunguna sa bawat binibigay niyang direksyon sa mga anak ng Diyos. O siya ay nagbibigay ng direksyon doon sa mga nananampalataya pagdating sa ating Panginoong Hesus. Sa bawat daw po nangyayari sa ating buhay, ang Diyos ang gumagabay. Tama po ba? Sa bawat direksya, sa bawat nangyayari ng ating buhay, ang Diyos po ba ang gumagabay sa iyo, kapatid? Sa bawat nagaganap daw po sa ating buhay, alam ng Diyos yun. Tama po ba? Kung ikaw nga yung anak mo, alam mo kung ano yung nangyayari. What more pa kaya yung Diyos na ating pinaglilingkuran? What more pa kaya yung tatay na nasa langit, na alam ang lahat kung ano ang nangyayari sa buhay mo, kapatid, kahit maliit yan. Amen? Sa bawat nagagalag mo sa buhay, alam ng Diyos yan, kapatid. Amen? Kasi walang bagay na hindi alam ng Diyos. Lahat alam ng Diyos. Amen? Kasi yun nangyayari sa'yo, alam ng Lord yan. Wala kang malilihim pagdating sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam ng Diyos, ang iyong lahat na pinagdadaanan. Ulitin mo, alam ng Diyos, ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Kasi sabi po nung kanina, sa binasa po natin, ang sabi po dun sa awit 37 verse 23, sabi niya, kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos ay naghagalak. Amen? Siya'y naghagalak, siya'y natutuwa sa mga bagay, sa mga bagay o bawat detalye ng ating buhay. Naghagalak po ang ating Diyos kasi siya po ang nakakaalam. Amen? Amen po. Siguro po hinga lang po malalim. Siguro po may pagkakataon na minsan lagi tayong nananalangin. Minsan ba? Hindi, dapat araw-araw. Amen? Kasi may pagkakataon po kasi na lagi tayong nananalangin sa Panginoong Diyos. At minsan po kasi ay parang walang resulta. Naranasan niyo po ba yun? Yung parang lagi kang nananalangin sa Lord, pero sa tingin mo ay parang walang resulta, o parang wala kang inaasahan pagdating sa Diyos. Yung parang sa tingin mo yung pray ka ng pray, ang tagal na ng pinagpipray mo, pero parang walang resulta. Amen? Meron po bang gano'n na ang tagal-tagal ng pinagpipray mo pero hindi pa ibinibigay ng Diyos? Amen? Lahat po tayo, amen? Kasi alam niyo po, naniniwala po kasi tayo na may gagawin ng Diyos. Na kahit alam mong napakatagal ng panalangin mo yun, pero dahil nananampalataya ka, dahil alam mo na nagmamalasakit ang Diyos sa iyo, kapatid. Alam mo na may gagawin kakaiba ang Diyos sa iyo. Kaya alam mo, kapatid, naniniwala ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo kahit napakatagal na ng iyong panalangin. Amen? Amen po? Kasi alam niyo po ang Diyos, ang Diyos po kasi, lagi po yan nag-iingay, nagmamalasakit sa atin. Kaya huwag mo sasabihin na parang wala namang saysay yung aking ipinanalangin, parang wala namang resulta. 2 years, 2 taon ko nang ipinapanalangin yun. Pero bakit parang wala? Kumbaga, pray ka ng pray, parang the same lang. Yung parang paulit-ulit lang yung mga bagay na parang inaasahan mo. Kumbaga parang paulit-ulit lang yung nangyayari, parang suntok sa buwan. Meron po ba ganun, ang tagal-tagal mo ng pinanalangin, pero parang sa tingin mo ay suntok sa buwan? Meron po bang ganun?
Meron po bang na walang nagaganap sa bagay? Pero alam niyo po, yun ang akala natin. Pero hindi mo alam, kapatid, kahit napakatagal niyang prayer mo na yan, pero meron ng ginawa ang Diyos doon. Hindi mo lang nakita. Malalaman po natin yan. Pero alam niyo po, huwag po natin kakalimutan na ang Diyos ay nananatiling Diyos talaga. Kaya huwag mo sasabihin, ang tagal na ng panalangin na yon. 2 years na. Pero alam niyo, kapatid, ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Amen? Siya yung Diyos na nakakaalam ang lahat ng area ng buhay mo. Siya yung nakakaalam lahat ng mga bagay sa buhay mo, hindi tulad ng tao. Tama po? Ang tao po kasi, kapag nangako, natutupad po ba? Hindi po, di ba? Kapag ang tao po, kapag nangako, hindi natutupad. Pero ang Diyos, kapag nagsalita, kapag nangako sa iyo, kapatid, tapat ang pangako ng ating Panginoon. Tapat yung pangako niya at tiyak na maghaganap yung pangako ng ating Panginoon Jesus. Pero bakit po minsan ganon? Yung parang nanlangin ka pero wala. Alam niyo po, makikita niyo po yan. Alam niyo po kung minsan bakit hindi pinapayagan ng Lord yung mga bagay na pinagpipray natin, yung bagay na hinihintay natin, yung parang walang nangyayari, yung parang kasi alam ng Lord yung future natin eh. Akala mo lang walang nangyayari. Akala mo lang walang saysay yung panalangin mo. Pero kapatid, sabi diyan, the God who cares. Laging nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Amen? Laging nagmamalasakit ang Diyos. Kaya alam ng Diyos ko ano ang future mo, kapatid. Amen? Sapagat alam ng Diyos ko ano ang makakabuti para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Alam niya yung bagay na makakabuti sa atin. Tama po ba? Ikaw ba alam mo kung ano yung makakabuti sa iyo? Hindi po, di ba? Ang Diyos lang po ang nakakaalam kung ano yung makakabuti po sa atin. Kumbaga, ang Lord po, sa sobrang pagmamalasakit niya sa atin, alam niya kung ano yung bagay na makakabuti sa atin. So, may naalala lang po ako na illustration po. May parang at least mas makita po natin yung illustration na yon para makita natin kung gaano nagmamalasakit po talaga ang Lord. Tatawag po ako na isa, sino po yung gusto? Tatayo lang po kayo. Yan, meron po ba? Meron po bang parang gustong tumayo? So, gusto ko po sa mga taga-Kalasyaw eh. Sino? Sino po yung gustong, dito lang, may tatanungin lang ako sa iyo, kapatid. Ay, ayaw nila. May illustration lang po tayo. Amen? Yeah, para at least po makita natin kung paano po ang Lord ay nagmamalasakit po sa atin. Yeah, diyan lang po ako, sister. Babana lang po ako. Yan. May tatanungin po ako sa inyo, sister. Dito po tayo. Para makita po nila. Yan. May illustration lang po tayo sa kanila kung gaano nagmamalasakit ang Diyos sa atin. May tanong po ako sa inyo. Ano po ang gusto nyo? Kung mayroon po kayong hihingin, ano ang hihingin ninyo? Yung mapayapang buhay. Payapang buhay. Ano pa po? Ayun yung masaya yung pamilya. Hindi po. Yung, may paniniwala sa Diyos. at least alam po natin yung pag-asal. Something, isang bagay na gusto mo na parang, basta kung pare, may hingi-hingi ka sa akin, sister. Ano yun? Sige, kahit ano po. Ay, yung marinig ko palagi yung Hindi, yung bagay po. Isang bagay po. Opo. bagay. Meron ako yung Bible. Hindi, kahit ano po. Basta ko anong bagay po na gusto nyo po. Bagay. Kahit anong bagay po. Cellphone po ba yan? Sige, cellphone na O halimbawa, cellphone yung hinihiling ni sister. Sabi niya, anong cellphone po? Kahit ano lang, para sa anak ko na 3310? 33. Simple. Pero sister, yun ang hinihingi mo sa akin, pero yun ang ayoko. Humingi ka pa ng isang bagay. ewan ko yung May narinig ako kanini. Pera. pera. O, yun, pera daw. So, sister, magkano ba yung pera na hinihingi mo sa akin?
Oo. Sige po, magbigay po kayo. Kahit kalahating milyon. Kalahating milyon! Wow! Kalahating milyon! Praise the Lord! Lord, bigyan mo ako para mabigay ko kay Sister Joey. Yan, kalahating milyon. Pero Sister, yun ang ayoko sa'yo. Kasi, ang maibibigay ko lang sa'yo ay 200 lamang. Sige, Sister, sa'yo na yan. Sige pa, makakapos. Ano po ba ibig sabihin yon? Kasi meron tayong bagay na hinihingi sa Lord. Meron isang bagay na hinihingi tayo sa Panginoon pero hindi maibigay ng Lord kasi yun ang ayaw ng Diyos sa atin. Kasi alam niya na hindi makakabuti sa atin yun. Kaya alam niyo po, ang Lord po talaga, pag nanghihingi ka sa Kanya, alam na alam ng Diyos ko ano yung gusto niya para sa iyo. Kasi siya yung nakakaalam pagdating sa future po natin. Amen? Kung ano yung hinihingi mo, yun ang hindi makakabuti sa iyo. Kung bakit sa tingin mo, Lord, at tagal-tagal ko nang pinag-pray yun, pero bakit wala pa? Kasi bakit kapatid? Hindi yun ang gusto ng Lord sa'yo. Amen? Katulad yun, gusto ni Sister, 500,000, kalahating milyon. Eh wala ako yung gusto ko lang mabigay sa Kanya is 200. So alam ng Lord ko anong makakabuti sa Kanya. Amen? Nagpalusot pa to si Sister, wala ka naman ka 500. Ay Sister, meron ka 500 pesos. Yan. So yun po yun. Ang ibig sabihin po niyo, may mga bagay po tayong hinihingi pagdating sa Lord na minsan akala mo walang resulta kasi yun minsan yung hindi maibigay ng Lord sa'yo kasi yun ang hindi makakabuti sa'yo. So sabi natin, di ba, laging nagmamalasakit ang Diyos. Kaya dapat patuloy lang tayo lagi nananampalataya sa Lord. So, bakit ba nagmamalasakit ang Diyos sa atin? Alam niyo po ba kung ano yung nakakabuti para sa'yo? Alam mo ba kung ano yung nakakabuti para sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo? So, bakit ba nagmamalasakit ang Diyos sa atin? So, sa tanong po na ito, may po sagutin po natin itong tanong na ito. Sabi po dito, ay, baliktad. Yan, sabi po diyan, gaano ang Diyos na nagmamalasakit sa ating buhay? Paano daw po ba nagmamalasakit ng Diyos sa ating buhay? Natanong niyo po ba sa inyong sarili na gaano kaya ka-concern ang Diyos sa akin? Natanong niyo po ba sa sarili niyo po yun? Gaano ba ka-concern ang Diyos sa akin? Kasi alam niyo po, kapag nagbasa po tayo ng Biblia, nagbasa po tayo ng Bible, ay punong-puno ng kwento, punong-puno ng patotoo pagdating sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, punong-puno ng patotoo sa mga babae at mga lalaki, na kung saan ay pinakita talaga ng Diyos ang pagmamalasakit sa tao. Amen? Amen po? Kaya kapag nagbubukas ka ng Bible, nandun yung nakikita mo yung ganito pala ka-concern ng Lord sa akin. Sino po dito yung pagbukad niya ng Bible nabasa niya yung verse at naramdaman niya, mahal pala ako ng Diyos. Lahat po tayo. Ay, iba hindi. Siguro yung iba hindi nagbubukas ng Bible. Yeah. So, ano po yun? Ganito po yun, ang Lord po kasi nagmamalasakit po sa atin kasi kahit anong bukas mo ng Bible, makikita mo ang bawat patotoo ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, alam niyo po ba, ganyan tayo kamahal ng ating Diyos. Ganito pala ka-concern ng Diyos sa atin. Kahit na parang ano yung katotohanan pagdating sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus, makikita po natin na nagmamalasakit ang Lord. Kasi sabi po dyan, Jesus ministry demonstrate God's care for the details of our lives. Kasi si Jesus daw po, nung maging tao daw po siya ay isang patunay na kung gaano nagmalasakit ang Diyos sa atin. Pwede na bang, pwede po diba na si Jesus ay pwede na maging Diyos? Bakit siya bababa sa langit? Eh siya yung Panginoon, siya yung Hari, Kings of Kings. Pero alam niyo po, ito yung isang naging patunay na naging malasakit sa atin ng Panginoong Hesus, yung siya ay naging katawang tao. Amen? Yan yung patunay na nagmalasakit ang Diyos sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, o kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Kasi yung ministeryo ng ating Panginoong Hesus,
Naaalala niyo po ba yung mga bata, yung nag-minister po sa ating Panginoong Jesus? Yung mga bata sa lansangan, yung nakita niyo po, di ba? Yan po, di ba, yung time na nag-minister si Christ, yung mga bata ay lumapit sa kanya. Ano po ginawa ng mga kasama niya, yung mga tao? Di ba pinagsasaway po yun? So ano po ba ang sabi po ni Jesus po doon? Huwag niyo sawayin yung mga bata. Amen? Hayaan niyo silang lumapit sa akin sapagkat ang mga batang iyan diyan naghahari sa katulad nila kaharian ng langit. Amen? So, siguro itong mga bata na ito, siguro nasa lansangan, madudumi, kaya siguro parang pinipigilan. Pero alam niyo po, sabi ng ating Panginoong Jesus, huwag nilang pigilan, huwag nilang sawayan kasi atong mga bata nito, nandito ang paghahari ng ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoon. Amen? So, yung isang may ketong din po dyan, kung makikita niyo po itong may ketong, kung saan sila ay mga outcast. Yung parang hindi sila tawag doon. Yung parang pinandidirihan, ayaw kadikit, ayaw kasama. Pero alam niyo po, nagmalasakit ang Diyos dito. Nagmalasakit ang ating Panginoong Jesus. Ano po ginawa ni Jesus? Kahit may ketong ng tao na yan, hinawakan niya. Kung tayo nga minsan hindi natin mahawakan eh. Kasi, ay, may ketong. Yung walang may chicken pox, ayaw niyo ng dikitan eh. Ay, Mpox po pala uso daw ngayon. So, alam niyo po ito, nagmalasakit ang Diyos. Amen? Amen? Katulad din po ng maraming mga tao na naggutom, yung maraming tao po. Pero alam niyo po, sabi ni Jesus, hindi pwedeng umuwi sila ng gutom. Hindi sila pwedeng umuwi na hindi sila kakain. Tama po? Yan po yung mga bahagay na ginagawa ni Kristo na nagmalasakit talaga sa atin. So, sabi mo po dyan, di ba, meron daw pong bulag. Yan, si Bartimeo. Ito po si Bartimeo, isang bulag po siya. Ang pangalan po niya is Bartimeo, na tumawag sa Panginoon na sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi na yun, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ano ginawa ng mga kasama ni Jesus? Ano ginawa ng mga tao po dun sa paligid? Siya'y sinaway. Sinaway siya ng mga tao at sinabi sa kanya, manahimik ka. Yun po yung sinasabi sa kanya. Pero alam niyo po, sabi ng ating Panginoong Jesus, hayaan niyo lang. Tinatawag ni Bartimeo, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. So, na sinasaway siya ng mga tao doon, parang sinasabi ng mga tao, manahimik ka. Hindi concern ang Diyos sa'yo. Parang ganun ang ibig sabihin ng mga tao doon na umaawat kay Bartimeo. Pero alam niyo po, nang marinig ni Jesus, yung tawag ni Bartimeo na Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ano po sabi ni Christ? Hayaan niyong lumapit sa akin ang taong iyan. Pinalapit ng ating Panginoong Jesus, bakit nagmamalasakit ang ating Panginoong Jesus? Ang ministeryo po kasi ni Jesus, nagpapakita kung gaano siya ka-concern sa atin. Amen? Kaya ang tanong po natin ulit, gaano ang Diyos na nagmamalasakit sa ating buhay? Sabi po dyan, the Lord is the small details our lives. Si Jesus ng ating Diyos ay nandoon sa hanggang pinakamaliit na detalye ng ating buhay. Kaya sabi nga po sa Luke chapter 12 verse 7, indeed the very hair of your head are all numbered. So alam ng Diyos kung gaano karami ang iyong buhok. Ganon ka-concern ng Diyos sa atin. Pati ang iyong buhok ay alam ng Diyos. Pati ang iyong buhok ay bilang ng Diyos. Grabe po, amen? Amen? Grabe, pati yung buhok mo pala kapatid, bilang na bilang ng ating Diyos. Kaya sabi nga po, di ba, huwag tayong matakot. Amen? Ang ibig sabihin po kasi niyan, kung ang buhok po natin ay bilang na ng Diyos, ano pa kaya yun nangyayari sa buhay mo? Kung ang buhok mo, kapatid, ay bilang ng Diyos. I-imagine mo, ang dami nating buhok. Pero bilang ng Diyos yan. Bakit, kapatid? Alam din ng Diyos kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Amen? Amen po? Kung ano yung bilang ng Diyos sa buhok natin. Alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo. May pinagdadaanan ka ba sa oras na ito? May pinagdadaanan ka ba sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo? Yung para bang walang nakakaunawa sa'yo. Yung parang walang nakakaintindi sa'yo. Yung parang walang nakakaintindi sa
pinagdadaanan mo? Meron ka bang hinaharap na matinding problema sa buhay mo ngayon? Para bang walang nakakaunawa, walang nakakaintindi sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo? Pero alam niyo po, sabi nga ng Lord sabi ng Lord, pati ang iyong buhok bilang ko. Kaya kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, alam na alam na alam ng Diyos yan. Amen? Minsan, di ba, dumarating sa time sa buhay natin na parang kapag may sinabihan tayo, di ba, parang hindi nila maunawaan. Parang hindi nila tayo maintindihan. Minsan, pag nagsabi ka ng ganitong problema mo, sasabihin pa sa'yo, madrama ka lang. Di ba? Ang drama mo. Di ba, minsan ganun ba yung sinasabi sa atin? Tama po ba? Minsan naman po, di ba, parang kinukwento mo sa iyong ka-sister na nangihina ka kasi ganito yung pinagdadaanan mo. Ano sasabihin sa'yo? Ano po ang madalas na sinasabi sa inyo? Parang hindi ka nila nauunawaan. Ang sabihin sa'yo, ang drama mo naman. Ang drama-drama mo. Pero alam niyo po, hindi man tayo nauunawaan ng mga tao sa paligid natin, pero ang Diyos, alam na alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Amen? Alam ng Diyos kung ano yung ating kahinaan. Alam ng Diyos kung ano yung ating pinaghuhugutan ng lakas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? May mga bagay po kasi na may mga bagay na pinanghihinaan tayo na dumarating sa ating buhay sapagkat minsan ang tingin natin parang marami. Ano ba yung marami na yun? Yung parang marami naman akong pamilya. Marami naman akong kapatiran. May asawa naman ako. May anak naman ako. Pero bakit hindi nila ako maunawaan sa mga bagay na nangyayari sa aking buhay? Pero niyo po kapatid, alam ng Diyos eh. Kaya nga sabi nga po, nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Multi mo yung buhok mo bilang niya. So kung ano man yung pinagdadaanan mo, hindi niya naman maunawaan ng mga iba. Pero ang Diyos, alam na alam niya kung ano yung bagay na pinagdadaanan mo. Kaya sabi nga, huwag kang matakot. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sabi ng Lord, alam ko ang iyong pinagdadaanan. O, ulit. Sige mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Sabi ng Diyos, alam ko ang iyong pinagdadaanan. Kasi sabi po sa Awit, chapter 37, verse 23, na ating binasa po kanina, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais baligtad sa gawain niya, ang Diyos nagagala. Amen? So, alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa iyo, kapatid. Amen? Gaano ang Diyos ba na nagmamalasakit sa atin? Gaano ba nagmamalasakit ng Diyos sa atin? Sabi po sa number 1, God cares about your sorrow. Ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Tama po ba? Maging sa inyong kapighatian, maging sa inyong pinagdadaanan, maging sa inyong kalukutan. Nagmamalasakit ang Diyos. May pagkakataon na minsan umiiyak ka. May pagkakataon na minsan iyak ka ng iyak pero walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng iyong pag-iyak. May umiiyak po ba dito pagdating sa gabi? Sabi nga po kanina dun sa preaching ni Pastor Budon sa mga taren, sabi niya, hindi po yung time na umiiyak tayo pag sa gabi po. Minsan, yung bigla ka na lang malulungkot at bigla na lang maluluha ka, may iyak ka, na hindi mo alam kung ano ang dahilan. Yun sabi po ni Pastor Budon. Alam niyo po, pag gano'n daw po pala, ang ating kaluluwa po pala ay namimigati. Amen? Amen po? So alam niyo po ba, minsan umiiyak ka ng umiiyak na parang walang nakakaintindi sa'yo. Bakit ka umiiyak? Pero alam niyo po, hindi naman pinapakita dito na walang malasakit ang Diyos sa iyo. Hindi mo ba nakikita na ang Diyos ay patuloy nagmamalasakit maging sa iyong pinagdadaanan sa sorrow? Yung sorrow na pinagdadaanan mo, ang Diyos nito ay grabe mag-concern pagdating sa iyo. Maging sa mga kapigatian, maging sa mga pinagdaanan mo kapatid, hindi siya malayo sa iyo. Yung tayo may pinagdaanan ka sa buhay, naging malayo ba ang Diyos sa iyo?
Sino po dito may pinagdaanan o may mga kapighatian na pinagdaanan sa buhay? Naramdaman mo bang malayo ang Diyos sa'yo? Parang wala pong makasagot na. Malayo po ba ang Diyos sa atin? Amen? Amen. Wala naman kayo sinagot eh. Yan. So alam niyo po ba, concern po ang ating Diyos sa atin. Kapag may pinagdadaanan po tayo, hindi po malayo ang Diyos sa atin. Sa bawat pagpatak ng iyong luha, nakikita ng Diyos na lahat ng yan ay yung kapaghatian mo na yan, kung bakit yung mga bagay na nangyayari sa'yo, kung bakit minsan pinapayagan ng Diyos yung mga bagay na yan. Kasi alam Diyos, alam niya kung ano yung magiging future mo. Kaya sabi nga po dito sa Psalm 56 verse 8, you keep track of all your sorrow, my sorrow. You have collected all my tears in your bottle. Sabi po dito. Grabe ka concern ng Diyos sa atin. Si Lord sabi dito, you keep my track of my sorrow. Sabi po dito ng Lord, ibig sabihin nakasulat kay Lord ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen? May pagkakataon na parang tahimik ang Diyos sa iyo. Tama po ba? May pagkakataon na parang hindi mo nararamdaman ng Diyos. Hindi mo nararamdaman yung presensya ng Panginoon. May pagkakataon na ganun kapatid. Pero alam niyo po, sabi po diyan, tinatrack ng Lord ang iyong pinagdadaanan. Ang bawat luhang pumapatak sa mata mo, iniipon ng Lord diyan, nililisan ng Lord diyan. Bakit? Alam ng Lord kung ano ang makakabuti sa iyo. Sa bawat pag-iyak mo, kapatid, sabi sa salita ng Diyos, kung nakolekta niya ang bawat pagluha na pumapatak sa iyong mga luha at nilalagay niya ito sa isang lalagyanan. Grabe po no, bawat pag-iyak mo pala kapatid, akala mo walang nakakaalam. Sa bawat pagluha mo pala kapatid, akala mo minsan sa pag-iyak mo, yung parang walang nakakaintindi sa'yo. Yung parang sa misang pag-iyak mo, basang-basa na yung unan mo at yung hinihigaan. Amen? Pero parang minsan sa pag-iyak mo, na parang wala nang luhang tumutulo sa'yo, sa sobrang kabigatian, pero alam niyo po kapatid, sa tindi ng pag-iyak mo, nandyan ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Makikita mo yung lakas na nanggagaling sa Panginoong Kristo. Nang hina ka man dahil dumadaan ka sa sorrow, nang hina ka dahil ang daming luha na lumabas sa'yo, dahil walang nakakaintindi sa'yo, pero alam mo kapatid, nagmamalasakit ang Diyos sa buhay mo. Amen? Wala kang magmalasakit na iba sa'yo. Wala kang magmahal sa'yo. Iwanan ka man ng mga mahal mo sa buhay. Pero ang Diyos, laging nandyan nakatingin sa'yo. Iwanan ka man ng lahat, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi ng pangako ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Nakita niyo po sa bawat pag-iyak pala natin, iniipon ng Lord. Inukulong-kulekta ng ating Panginoong Hesus yung bawat pagluha. So, ibig sabihin kapatid, sa bawat patak ng luha mo, nandun sa kamay ng Diyos yan. At makikita mo yung isang bagay na itinapanalangin mo, ibibigay at ibibigay sa ating Panginoong Hesus. So, alam niyo po, iwanan mo po tayo ng ibang tao, iwanan mo po tayo ng ibang mahal natin sa buhay. Pero ang pangako ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Dalangin ko po sa oras na ito, maintindihan niyo po sa oras na ito na sa paglabas natin sa kwartong ito o pag-alis po natin sa lugar na ito, maintindihan po natin na taglayin natin yung puso. Yung buong puso na nananampalataya sa Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Sa paglabas mo sa kwartong ito, kapatid, tumatak sa iyong puso na meron tayong Diyos na pinanampalatayaan mo na nagmamalasakit sa iyo.
wag mong iisipin, kapatid, na wag mong iisipin o wag mong tatanggapin yung mga bulong ng kaaway na sinasabing malayo naman ng Diyos sa iyo eh. Hindi naman nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Hindi ganun ang Diyos sa Biblia. Amen po? Hindi ganun yung ating pinanampalatayaan. Hindi ganun yung ating sinasamba. Hindi ganun yung ating pinaglilingkuran. Ang ating pinanampalatayaan, ang ating pinaglilingkuran, ang ating sinasamba ay merong malasakit sa iyo. Amen? Ano pa po ba? Gaano po ba nagmamalasakit ang Diyos sa atin? Number 2 po, sabi po diyan, God cares about your worries. Maging sa iyong worries, maging yung mga bagay na iyong inaalala. Madami tayong inaalala sa buhay. Inaalala natin yung mga future ng ating anak. Tama po ba? Sino po dito yung inaalala niya yung future ng kanyang anak? Di ba po, ang dami nating inaalala. Inaalala natin yung future ng ating anak. Inaalala natin yung mga babayarin natin. Bukas, Monday, walang paghulog sa card. Inaalala natin. Amen. Marami tayong inaalala. Marami tayong worries. Tama po, inaalala natin napakadami bagay sa mundo nito. Future, dreams na gusto nating mangyari sa atin. Minsan, kinakain na tayo ng pag-aalala natin ito. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, sabi po sa Unang Pedro, chapter 5, verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Sa sobrang daming pag-aalala mo, sa dami mong inaalala, ang daming pinoproblema. Ang dami natin pinoproblema, babayarin sa kuryente, babayarin sa wifi, ano pa? Ano po? Wi-Fi. Yan, di ba? Pero problema natin yung Wi-Fi. Tingnan niyo po yung Wi-Fi niyo po sa bahay, baka maraming nakakonect. Problema po kayo sa inyong pagbayad. Tignan niyo po, i-check niyo po, baka maya isang buong barangay niyo po pala nakakonect na. Alam niyo po, sa sobrang daming inaalala natin sa buhay, nakakalimutan natin na meron Diyos na nagmamalasakit sa atin. Amen? Kaya sabi nga po sa 1 Peter, sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Amen? Sabi mo yan, ipagkatiwala niyo sa inyong ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Sino po yung nagmamalasakit sa atin? Si Jesus. Amen po? Ibigay mo po natin lahat yung, kumbaga, kung si Jesus ang alam mo na nagmamalasakit sa iyo, bakit di mo ibigay yung lahat ng bigat mo sa puso mo pagdating sa Panginoon? Nananampalataya po tayo kay Jesus. Amen? Sino po yung maraming bigatin? Ako po bigatin. Sino po yung parang maraming hindi bigatin? Kumbaga, maraming bigat sa kanyang nangyayari sa kanyang buhay. Kayo naman talaga. Amen? Yan, lahat po tayo. Amen? Maraming inaalala. Pero alam niyo po, sabi po ng Lord, ibigay mo sa akin yan. Sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. So bakit ka pa mag-aalala, kapatid, kung alam mo may Diyos na nagmamalasakit sa iyo? Amen? Amen po? Alam niyo po? Alam niyo po, ang Diyos po, lagi po siya nagmamalasakit sa atin. Amen po. Ang sarap unawain, ang sarap tanggapin na may Diyos tayong nagmamalasakit. Di ba po? Yung marinig mo na sa sobrang alalahanin mo sa buhay, yung parang kulang na lang di ba sa panahon po natin ngayon, dahil sa sobrang dami ng kanilang problema, ang daming inaalala, pupunta ng tulay tatalon. Amen. Sa panahon po natin, meron po makikita po natin niya, sa sobrang dami nalalahanin niya, nawala na siya sa kanyang sarili. Halos palakad-lakad na lang po siya dyan. Pero alam mo, kung ikaw ay nananampalataya at nauunawaan mo na napakasarap na tanggapin na meron Diyos na nagmamalasakit sa iyo, kapatid. Amen? Kasi, tingnan niyo po ano po yun?
Ay, wala po. Sige, tuloy po tayo. So, napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap na tanggapin na alam mo na meron Diyos na nagmamalasakit sa'yo. Pero bakit minsan hindi natin tinatanggap yung pagmamalasakit ng Diyos? Parang nabubuhay pa rin tayo sa sarili nating kakayanan. Bakit kapag tinatanggap mo ba ito? Siyempre, paniniwalaan mo yung Diyos eh. Tama po ba? Kapag tinanggap mo ang malasakit ng ating Panginoong Hesus, nandun yung comfort ng Diyos. Napakasarap na marinig na may nagmamalasakit sa iyo. Nauunawaan ka, tinatanggap ka sa mga bagay na kahinaan mo, at bakit? Kapag tinanggap mo yung bagay na yon, ang pagmamalasakit ng Diyos sa iyo, nandoon yung comfort ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkalan mo po sa panahon po natin, sa mundo po natin ito, minsan hindi available ang comfort. Tama po ba? Pero pag tinanggap mo si Christ, pinanampalatayaan mo, nandun yung comfort ni Christ. Pero sa mundo ito, minsan hindi available ang comfort. Naghahanap ng comfort minsan sa asawa, pero minsan hindi mo makita. May maraming umuo. Diba po? Minsan hindi, parang hindi, ang tawag doon sa Tagalog ng available. Libre? Hindi, meron pa. Sa dulo kasi nandilak. Kasi di ba, pag tinanggap mo si Kristo at nanampalataya ka kay Kristo, nandun yung comfort. Pero pagdating sa mundo natin, minsan, hindi mo makuha yung comfort. Tama po? Yung parang hindi mo makuha, minsan, di ba, minsan ang comfort na minsan hinahanap mo, nagpapa-comfort ka sa asawa mo, pero minsan hindi mo makita. Minsan naghahanap pa ng comfort pagdating sa kapatid mo, minsan hindi maibigay sa'yo. Naghahanap pa ng comfort na naghahanap pa ng comfort o kaya malalapitan na kaibigan mo, hindi ka maunawaan sa pinagdadaanan mo, dinadaan lang sa biro. Pero kapag tinanggap mo si Christ, nandun yung comfort. Sino po dito yung parang andun ka sa kaibigan mo, parang sinasabi mo yung kahinaan, sinasabi mo yung mga bagay na ito, nahihirapan ka, kumbaga naghahanap ka na i-comfort ka. Pero anong sinasabi ng ating mga kaibigan? Hindi tayo nauunawaan, minsan dinadaan pa tayo sa biro. Minsan sinasabi sa atin, madrama ka lang, hindi ka naman artista. Di ba po, minsan nila sinasabi sa atin, amen? Minsan naman may kapatiran tayo na parang nakikita ka lang nangihina, pero minsan hindi maibigay ng kapatiran sa atin. Pero ang Diyos laging nandun ang comfort ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga po ng Panginoon, di ba, ibigay ang lahat ng iyong inaalala. Lahat ng mga bigatin mo sa buhay, ibigay mo sa Diyos. Amen? Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo, kapatid. Amen? Ibigay mo yung mga bagay na yan para at least manampalataya ka na sa bawat pag-aalala mo, meron Diyos na nagko-comfort sa iyo. Amen? Sino po dito may matinding pinagdaanan sa buhay? Yung talagang sobrang parang 3 galon na ng mineral, ng galon ng tubig. O ang tawag doon, yung galon ng water po. Ayun, sa galon ng water. Kasi sabihin ko sana water station. Yung galon, di ba? Ito yung 25 gallons na yung 25. Basta yun, yung galon na yun. Amen? Kumbaga, nasa na tayo? Ba't punta tayo sa galon? So, sino po dito may pinagdadaanan ng matindi? Yung parang dami mong naging problema. Sobrang parang akala mo hindi mo na kaya, hindi mo na malulutas. Kumbaga parang iniwanan ka na lahat. Kumbaga parang sobrang sugatan ng iyong puso. Pero alam niyo po, nang tumawag ka sa Lord at iniyak mo sa Lord, yung bagay na yon, nandun yung comfort ng Lord. Parang wala po kayong problema, sabi niyo wala kayong pinagdaanan. Lahat po tayo may problema, amen? Naalala ko nga po, nang ako po'y dumating sa time na sobra talagang problema ko po, yung time na yon. Na talagang parang durog na durog ang aking puso, na parang
parang lahat ng alalahanin ko, parang hindi ko na maibigay sa Lord kasi yung bagay na yun parang gusto ko sarilinin na lang. Ayoko na malahaman pa ng iba. Ayoko. Pero alam niyo po, nung nag-pray ako sa Lord, nakita ko yung comfort. Nakita ko kung gaano magmalasakit ang Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw man ay merong mga pinagdadaanan sa buhay, hindi mo maibigay ng mundo sa iyo yung mga hinihiling mo, pero ang Diyos, kaya-kaya niyang ibigay yung mga bagay na hinihiling mo sa Kanya. Hindi ka man kaya kontrolin ang mga bagay na yan sa mga bagay, maging ang mga bagay na nangyayari sa mundo ito. Hindi mo man makontrol o hindi ka mabigyan ng comfort. Pero alam niyo po, dapat yung puso po natin laging nasa Diyos. Kasi ang Lord po kasi kahit anong mangyari sa kapaligiran, lagi po nandiyan yung malasakit ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo po, God cares about your fears. Ano po yung una? Pangalawa? God cares about your worries. Pangatlo po? God cares about your fears. Gaano ba magmalasakit ang Lord sa atin? Una, sorrow. Pangalawa? Worries. Worries. Pangatlo, yung fears. Yung fears mo, yung fear mo, kayo talaga, oh. Yan. Di ba po, ang Lord po nagmamalasakit maging sa iyong mga kinakatakutan sa buhay. Pati yung iyong mga kinakatakutan sa buhay, nandyan ang malasakit ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa awit 94 verse 19, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas ng pag-ibig mo umaaliw sa akin. Naranasan niyo po ba yan? Yung takot na takot ka na. Wala kang pambayad para bukas sa card. Takot na takot ka na kasi baka hindi ka bigyan ng loan ulit. Di ba yung kinakatakot natin lahat? Pero sabi ng Lord, kapag ako'y ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo umaaliw sa akin. Yan yung sinabi ni King David. Yung time na si King David ay maraming gulo na sa buhay, marami ng alalahanin, marami ng takot, marami ng sorrow na dumating na pangyayari sa buhay ni King David. Pero ano po sinulat ni King David? Nasulat niya yung awit 94 verse 19. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas ng pag-ibig ang umaaliw sa akin. Ano ba yung pag-ibig na yun? Pag-ibig ni Kristo! Pag-ibig ni Kristo ang umaaliw sa iyo, kapatid! Amen? Naalala niyo po ba yung panahon ng pandemic? Di ba maraming inatake ng takot? Sino po dito yung panahon ng pandemic inatake ng takot? Lahat po tayo, amen? Ano yung kinakatakot natin? Uy, walang trabaho, walang sweldo, walang pagkain, bawal lumabas, di ba? Inaatake tayo ng takot. Dumating yung takot sa panahon ng pandemic na lahat tayo ay natakot. Tama po ba? Tama. Sino po dito yung natakot po ng time ng panahon ng pandemic? Lahat po tayo, di ba? Yung parang, yung tipo na parang sinipon ka lang. Yung parang tipong sinipon ka lang, nagkaroon ka na ng takot. Tama po ba? Ano yung kinatakot nyo? Yung time na tipong nagkaroon ka ng sipon? Baka COVID. So parang nilagyan tayo ng maraming takot ni Satan yung panahon na yun. So pero alam niyo po, may malasakit ng Diyos sa atin. Amen? Yung parang minsan dumating panahon ng pandemic na walang ka ng panlasa. Lord, mamamatay na po yata ako. Diba? Grabe yung takot natin yung time ng pandemic na yun. Ang dami ng takot sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa awit 94 verse 19, sabi po dyan, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas sa pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. So ang daming takot na ibinibigay sa atin yung time ng pandemic na yun. Tama po ba? Pero alam niyo po, may natutunan po kami sa time ng pandemic na yun. Yung lagi po sinishare po sa amin ni Pastor po. Sabi niya, yung time ng pandemic na yun, ay talagang parang inalaw ng Lord. Kasi yung time ng pandemic na yun, marami talagang hindi nagtrabaho. Tama po? Lahat tayo nakakulong sa ating mga tahanan kasi
bawal lumabas. Pero alam niyo po ang kagandahan na ginawa ng Lord po doon, yung time na pandemic na yun. Kasi sa panahon po natin yun, marami ng busy. Marami nang nakakalimot sa Lord. Marami nang hindi tumatawag sa Panginoon. Pero alam niyo po, kaya yung time na pandemic na yun, gusto ng Lord sa larinin, tawag doon, gusto ng Lord masolo tayo. Yung parang daw ikaw nakakulong sa tahanan mo, nandun ka lang, ang gusto ng Lord, matuto tayong muling manumbalik sa Lord. Matuto tayong muling tumawag sa Panginoon. Kaya lang, ang ginawa ng kaaway, nilagyan niya lahat ng takot ang tao. Pero alam niyo po, ibinigay po sa atin yung ating bagong pag-asa. Ibinigay po ng Diyos sa atin yung bagong pag-asa. Ano po yun? Ano po ba yung bagong pag-asa na kumbaga ano po ba yung inaalala natin? Ano ba yung kinakatakutan mo? Yung time na yon, ibigay mo sa Diyos yon. Sabi nga po yung time na yon. So alam niyo po, maraming takot po sa buhay sapagkat ang Diyos po ang nagko-comfort sa atin. Yung time na pandemic na yon, di ba lahat po walang trabaho? Kami nga po, sabi namin, hindi pa ako ganito katawan namin eh. Yung time niya sabi namin, Lord, walang gawain, wala kaming trabaho. Lord, nagugutom kami sa salita mo. Di bali kaming magutom sa physical, wag lang sa spiritual. Alam niyo po, nauso yung online service. Di ba po? So, yun po yung ginawa namin. Nag-online service po kami. Hindi kami natakot sa anumang banta ng pandemic. So, patuloy pa rin po tayo na naglilingkod sa Lord. So, alam niyo po, nung tayo ginagawa po namin, hindi kami natakot. Alam niyo po, maya-maya may pagkatapos ng online service po namin. Alam niyo po, may kakatok sa gate. Magugulat kami, may nagbigay ng bigas, may nagbigay ng ganitong gulay. Sabi namin, Lord, napakabuti mo, kaya bakit kami matatakot? Kaya sabi ko namin sa Lord, ibinibigay namin yung mga suliranin namin sa buhay. Kasi alam namin na ikaw, ang pag-ibig mo ang aalis sa amin. Nararanasan po natin yung comfort ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi minsan, di ba, may mga takot ka sa buhay. Yung parang biglang dumating yung takot mo sa buhay, pero biglang dumating yung presensya ng Lord sa'yo. Tama po ba yun? Yung parang takot na takot ka, pero dumating yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Natakot ka, Lord, wala kaming bigas. Pero maya-maya yung time na yung may merong kumatok sa'yo para magbigay ng bigas. Yun yung presensya ng Lord. O ang uwak nga po, di ba? Sino yung dinala ng uwak na pagkain doon po sa Biblia? Si Elias. Tama po? Si Elias po ba? Sure na po kayo dyan? Si Elias po. Diba? Maging po yung uwak ginamit ng Diyos para padala ng pagkain sa Elias. Ikaw ba kaya na mahalagang anak niya, na nilikha niya, lahat ibinibigay na Lord sa'yo, nagmamalasakit na Lord sa'yo, kinukomfort ka ng Diyos. Amen? Yung time na kinakatakutan mo, pero dumating yung presensya ng Lord sa'yo. Minsan di ka maintindihan kung bakit ka minsan umiiyak dahil sa sobrang takot. Hindi ka dapat nag-aalala, kapatid, kasi meron Diyos na mararanasan mo ang presensya ng ating Panginoon Jesus. Mararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Yung kumbaga sa pag-iyak mo dahil sa pag-aalala mo, umiiyak ka dahil alalang-alala ka na sa mga bagay na takot na nangyayari sa buhay mo. Parang lahat, marami tayong kinakatakutan. Sabi nga, wifi lang, kinakatakutan, walang pambayad. Sister, tignan mo, baka may nakakulit doon. Baka maraming nakakulit. Marami. So, alam niyo po, sa bawat pag-iyak mo, sa bawat pag-aalala niyo po, lagi nandiyan ang Diyos. Amen? Kundi lang po sa Lord, wala tayo ngayon sa mundo ito. Kaya salamat sa Lord. Sabihin nga po natin sa Panginoon, salamat Lord. Salamat, Lord. Alam ko nandyan ka. Alam ko nandiyan ka. Di mo ako pababayaan, di mo ako iiwanan. Hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwanan. Amen? Amen. Alam natin nandyan ang Diyos. Kaya salamat Lord. Alam ko nandyan ka. Salamat Lord. Alam ko lagi kitang katabi. Salamat Lord kasi hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako iiwanan. Kasi alam mo, kapag tumingin ka sa katabi mo, ay wag na. Kapag tumingin ka sa tao, kawalan ng pag-asa. Tingnan mo kayo ng katabi mo kung kawalan ng pag-asa.
May pag-asa. Ano po bang pag-asa yan? Weather po ba? O pag-asa na lending? So alam niyo po, lagi nandyan ang Lord. Salamat po sa Lord kasi hindi tayo iniwan, hindi pinabayaan man. Pero kapag tumingin ka sa tao, kawalan ng pag-asa. Kapag tumingin ka sa iyong sitwasyon, talagang kawalan ng pag-asa. Mahuhulog at mahuhulog ka. Tumingin ka sa wallet mo, kawalan ng pag-asa. Tumingin ka sa account mo, sa bank account mo, kawalan talaga ng pag-asa. Kasi bakit? Pag tingin mo sa bank account mo, zero balance. Walang pag-asa. Amen? So, saan tayo titingin, mga kapatid? Sa pangako ng Diyos. Amen? Titingin lang tayo sa pangako ng Diyos. Kasi sabi nga po, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas ng pag-ibig ko ang umaalin sa akin. So, alam niyo po ba, dapat sa Diyos tayo nakatingin. Huwag mong titignan yung wallet mo, mawawala na talaga ng pag-asa. Huwag mong titignan yung bank account mo dahil zero balance, mawawala ka talaga ng pag-asa. So, tumingin lang tayo sa pangako ng Diyos. Kasi bakit? Ang Diyos ang sasagot sa mga bagay na dumarating sa ating buhay. At siya ang magkukomfort sa atin. Sapagkat, alam niyo po, kailangan tuloy-tuloy na naman po ang pangako ng Diyos eh. Amen? Kaya ang bawat suliranin mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Number 4, gaano po ba nagmamalasakit ang Lord sa atin? God cares about your battle. Maging sa iyong battle. Hindi yung battle ha. Sa iyong laban. Sabi nga po sa Exodus chapter 14 verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sino po dito may labanan sa buhay? Amen? Sabi niyo kanina, wala kayong alalahanin. Ngayon, marami kayong labanan sa buhay. Ano po ba pinagkaiba nyo? Yan. So sabi po dyan, nagmamalasakit ang Diyos sa atin maging sa laban ng ating buhay. Sabi nga po sa Exodus, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sino po nila yung pinagtanggol na ni Yahweh? Pumanatag po ba kayo? O nag-aalala pa rin kayo sa inyong labanan sa buhay? Kaya sabi mo sa katabi mo, ipagtatanggol ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Relax ka lang. Di mo, relax lang kapatid. Di ba, huwag kang matakot sapagkat ipagtatanggol ka ni Yahweh. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord sa pagtanggol mo sa amin. Thank you, Lord, kami pumapanatag. Thank you, Lord. Kita niyo po ako sumisagot ganito? Nag-relax lang po ako. Marami rin po akong labanan. Marami rin po akong worries. Pero pumapanatag po ako kasi alam ko si Yahweh ang magtatanggol sa akin. Amen? Kasi alam niyo po minsan, na-overwhelming po tayo ng atake sa ating kaaway. Parang na-overwhelming ka ng atake ng kaaway sa buhay mo. Minsan pinapalakas ka na ng pangako ng Diyos, pero sa sobrang overwhelming mo, sa pag-atake ng kaaway sa buhay mo, kabila-kabila ang pag-aatake ng kaaway sa atin. Lalo na kapag sinabi mo na pinagkatiwalaan mo, sinabi mo, Lord, ipagtatanggol mo ako, Lord, papanatag ako. Ayan naman, kabila ang pag-atake ng kaaway sa iyo, kapatid. Amen? Kumbaga, hindi pa natatapos yung problema, may problema ka na naman. Mga kapatid, ang Diyos, kailanman di tayo iiwan, di pababayaan man. Tama po ba? Kasi ang pangako po ng Diyos, laban niya yan, hindi mo laban. Kung may labanan ka sa buhay, hindi mo laban yan, kapatid. Laban ni Yahweh yan. Sabi niya, kung may labanan ka sa buhay mo, laban ko yan sapagkat ipagtatanggol kita. Amen? Naalala niyo po ba yung mga Israelita po, yung time na takot na takot sila yung nandun sila sa Ehipto. Sa Ehipto po. Nandun yung sa harap nila yung dagat na pula. Nandun sa kabila sila. Sa kabila po ay disyerto. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sapagkat ang iyong laban, ako ang magtatagumpay. Napakasarap na panghawakan. Nasabihin sa iyo ng Lord, sapagkat ang iyong laban, ako ang magtatagumpay. Kaya
Kahit anong problema na dumating sa buhay mo, kahit kabila-kabila yan, meron Diyos na magtatanggol sa iyo, kapatid. Amen? Hindi mo laban yan. Laban ng Diyos yan, kapatid. Siya ang magtatagumpay sa labanan mo. Ika nga po ni Manny Pacquiao, laban ko to. Di ako susuko. Ano po ba sunod lang? Isisigaw ko sa mundo, laban ko to. Diba? Sabi po ni Manny Pacquiao, pero sinasabi ng Diyos sa iyo, kapatid, laban ko yan! Magtatagumpay ako para sa iyo! Kung si Manny Pacquiao nga nanalo siya sa kanyang buhat, kaya siguro kinanta niya yun, di ako susuko, ibibigay ko lahat sa iyo. Tama ba? Kung si Manny Pacquiao, ikaw pa kaya na may Diyos? Amen? Amen? Kung si Manny Pacquiao, kanta niya lang yun, pero ang Diyos pangako yan sa iyo, kapatid eh. Amen? Pangako ng Diyos yan sa iyo. Napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Ipinagtatanggol tayo ng Lord kasi gusto ng Lord pumanatag ka lang. Kasi kung marami kang mga labanan sa buhay, hindi mo makikita tagay mo na sakit ang Diyos. Relax ka lang. Makikita mo kung gaano mo malasakit ang Diyos sa iyo. Number 5, gaano po ba nagmamalasakit ang Diyos? Maging sa ating God cares about your finances. Maging yung finances mo, kapatid. Sino po dito may mga problema sa finances? nauna po ako, no? Lahat po tayo may problema sa finances. Amen? Pero alam niyo po, ang Diyos po nagkuha, may malasakit po dyan. Pati yung finances mo, nandyan tayo madalas nadadali. Yung sa finances natin, dyan tayo nadadali. Kasi yung literal na pangangailangan natin lagi pa, kumbaga parang bagang hindi ka mabubuo, parang bagang hindi ka mabubuhay kapag wala kang pera. Sino po dito yung parang tingin niya hindi siya mabubuhay kapag wala kang pera? Uy, ayaw nila aminin. Lahat po kasi yan, literal po, yan ang po talaga ang pangangailangan natin. Tama po ba? Kasi madalas dyan tayo natatakot, madalas naalala mo kapag usapang pera, wala na laman yung wallet mo kasi kailangan mo kasi natin minsan bumili ng pagkain, minsan kailangan mo pakainin yung pamilya mo, minsan kailangan mo magbayad sa card, sa Pag-asa, sa wifi. So, marami po tayong binabayaran. Pero alam niyo po, maging sa finances natin sa buhay, nagmamalasakit ang Diyos po sa atin. Kasi kailangan po natin sa buhay, alam niyo po, ang Diyos po ang dapat manguna po sa atin. Kaya huwag kang matakot kung wala laman yung wallet mo. Uy, si sister nagpapalakas kasi si sister wala laman yung wallet. Yan. So alam niyo po, huwag po tayong matakot. Kasi ang Diyos po nagmamalasakit po sa bagay na yan. Kung yung mga worries mo, yung sorrow mo, yung battles mo, yung fear mo, ang Diyos po ay nagmamalasakit. What more po kayo kung sa finances mo lang? Tama po ba? Siyempre po, pagdating sa finances, marami po tayong pinagagamitan yan. Kailangan mo ng pagkain, bumili ng pagkain, baon ng anak mo, pambayad, lahat ng bagay sa ating bahay. At kailangan mo din bahay kasi kailangan mo rin matitirhan. Kung umuupa ka, siyempre kailangan mo ng pera. So alam niyo po, maraming bagay na nabibili po at nababayaran ng pera. Normal lang po yan. Tama po? Pero sabi po dito sa Matthew chapter 6, verse 31 to 33, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ang inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Lagi po kasi natin naririnig yan. Ang tanong ko po, lagi po natin naririnig po, di ba? Yung sinasabi po dyan na nasabi po, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin o damit. So, lagi po natin naririnig po yan. So, pinaniniwalaan po ba natin yan? Sino ba yung laging naririnig yung Matthew chapter 6, verse 31 to 33? Sino ba yung laging nakakarinig yan? So yung kung naririnig niyo po lagi yan, pinaniniwalaan niyo po ba yan?
Kasi kapatid, kapag pinaniwalaan niyo po yan, ang salitang yan, pinaniwalaan niyo po yung verse na yan, hindi ka dapat matakot. Amen? Hindi ka dapat nag-aalala. Kung pinapaniwalaan mo ang Matthew chapter 6 verse 33 to 31 to 33, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ialahanin. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan po kayo iniwan ng Diyos? Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ba tumugon ang Diyos sa buhay mo? Di ba, sometimes sa pangangailangan mo sa buhay. Di ba, minsan, pag may hiningi ka, lagi ang Diyos nandyan. Binibigyan niya yung bagay na hinihiling mo. Kailanman di tayo iniwan ng Diyos. Number 6, gaano po ba nagmamalasakit ang Diyos sa atin? Number 1, number 2, 3, 4, 5, at number 6, nagmamalasakit ang Diyos maging sa future mo, kapatid. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sabi po dyan, nagmamalasakit ang Diyos sa iyo, kapatid. Maging sa iyong future, nagmamalasakit ang Diyos. Hindi para ikaw ay saktan. Tama po ba? Hindi para paghirapin ka ng Diyos. Hindi para bigyan ka ng sama ng loob ng Diyos. Pero alam niyo po, nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Tama po ba? Sabi po diyan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Alam ng Diyos kung ano ang magiging plano niya sa iyo. Tama po? Sa alam niyo po, mabait ang ating tatay. Amen? At walang mabait na tatay sa mundong ito na hindi magbibigay para sa kanyang anak. Kasi meron nga po, di ba, hindi ko po nilalahat. Di ba meron nga pong mga tatay ang sama-sama, pero ano po ba ang iniisip at hangarin nila sa kanilang anak? Yung mabuti. Tama po? Huwag na po kaya yung tatay natin na nasa langit. Napakabait ang tatay natin sa langit na nagbibigay at nagmamalasakit sa lahat sa ating buhay. So alam niyo po, sabi po sa mundong ito, may tatay po na masama, na ang tatay na masama sa mundong ito, kailanman hindi nag-isip na masama para sa kanyang anak. So ang ibinibigay ng tatay na ito, na nasa mundong ito, ay napakaganda ng plano niya pagdating sa kanyang anak. Tama po? Sabi nga po ng Lord, ako pa kaya ang tatay niyo? Ako pa kaya ang tatay niyo na nasa langit na hindi magmamalasakit sa inyo? Walang magulang na nag-iisip na kung anong masama para sa kanyang anak. Tama po? Pwede natin gawin ang maganda sa ating anak. Lahat iisipin sa ating mga magulang. Tayo po mga magulang, iniisip po natin yung ikabubuti ng ating anak. Kahit nga po nasasaktan ka rin, ibibigay mo pa rin ikabubuti mo sa iyong anak. Sino po dito yung parang kahit alam mong masakit na sa'yo, pero ibibigay mo pa rin sa anak mo kasi gusto mo ikabubuti ng iyong anak? Higit ang tatay natin sa langit. Tama po? Ganun siya na nagmamalasakit sa atin. Sabi nga po, the Lord direct the step of the godly. He cares about very details their life. Ganyan tayo, kamahal ng Lord. Sa bawat paglakad mo sa buhay, ganyan ka iniingatan ng ating Panginoon Jesus. Ganyan magmalasakit ang tatay nating nasa langit. Amen. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya huwag mong sasabihin na walang pag-asa, lagi tayo may pag-asa sa buhay. Kasi meron tayong Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Labanan mo sa buhay, alalahanin mo sa buhay, yung takot mo, yung finances mo, yung future mo, lahat nagmamalasakit ang Diyos sa bagay na yun. Amen? Sige po, tayo may makakatayo po at handa po natin yung ating mga sarili para sa ating pagsasalusaluhan ng ating banal na tinapay at banal na tubo.